Korupsyon. Ano nga ba ito sa isang Pilipino? Anong ibig sabihin nito sa mga mamamayan na nakararanas nito? Ang gobyerno na panggawa ng mga gusali, ng mga impress. Lalo na ang pampublikong opisyal. Ang nakaalarma pa dito, hindi lamang limitado ang korupsyon sa gobyerno, dahil nangyayari na rin ito sa mga pribadong organisasyon. Ayon sa Political and Economic Risk Consultancy, ang ating bansa ay nagkaroon ng 8.9/10 ng marka na may pinakamalalang kaso ng korupsyon noong taong 2011. Sinasabing dapat ang Pilipinas ang isa sa pinakamaunlad na bansa sa Asya, pagkatapos ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari sa kasalukuyan. Korupsyon ang pangunahing hadlang sa pagiging maunlad ng ating bansa. Isa pa, ang marka natin pagdating sa pagsusuhol o bribery ay mataas din sa 8.5 na marka. Sa kabilang banda, nagbabago ang marka ng Pilipinas sa pinakamataas na kaso ng korupsyon nang mag-iba ang namumunong administrasyon sa ating bansa. Isa itong magandang simula hindi lang para sa ating bansa, kundi para na rin ng ating Pangulo. Ang Pilipinas daw ay hindi na tinuturing na biro dahil nakikita na ang ating potensyal na maging isang maunlad na bansa. Sa kasaysayan ng ating bansa, ang pinakakorap na naging Pangulo ay sina Marcos, Estrada at Arroyo. Hindi na rin ito nakakagulat. Si Marcos ay sinamantala ang kanyang pagiging makapangyarihan at ipinatupad ang martial law para mapatagal ang kanyang pamumuno. Si Estrada naman ay nagkaroon ng kasong pandarambong at si Arroyo ay nagkaroon ng isyung dayaan sa eleksyon na maihahalin tulad sa kaso ni Marcos. Sa bawat eleksyon na nagaganap sa ating bansa ay inaasahan ng mayroong dayaan na magaganap. Kung dati ay ballot boxes ang ating ginagamit, ngayon ay isang precinct count optical scan o PCOS machines para makaiwas sa pandaraya. Mayroong mga solusyong ginawa ang ating gobyerno para matigil ang korupsyon. Ngunit nakadepende pa rin ang lahat na ito sa mga mamamayang Pilipino. Kahit na ilang batas pa ang ipasa para labanan ang korupsyon, hindi uunlad ang ating bansa kung hindi sa sarili natin na magsisimula ang pagbabago. Sana ay dumating na ang panahon na tuluyan ng mabura sa ating kasaysayan ang korupsyon at makabangon ang ating bansa tungo sa kaunlaran.